about armor of God. Put on the whole armor of God. Isulob ang tibuok hinagiban sa Dios. Nganong pasulobon man yun ta? Okay? Pero sa dili pa nato natagag pagtagad, ang pangutana, kinsa may gisultian niini. Okay? Kinsa may giingnan niini nga ipasulob ang hinagiban sa Dios. Kadtong mga nahimo ng anak sa Dios. Way labot ang mga anak pasayawa niini. No? Exclusively kini mga kaigsunan nga armor sa mga nakaangkon og kaluwasan. Kung ikaw wala pa makaangkon og kaluwasan, wa ka pay kasiguruhan kung luwas na bayog ka, dili og dili nimo kini masulob. Kay una sa tanan, ang tag-iya sa mao nga armor, mao ang Dios. So how come nga masulob nimo nga ikaw mismo wala pa man makabaton og tinuod nga Dios? Nakuha ang punto? So una sa tanan, importante og mahinungdanon kaayo nga kita makabaton una og kaluwasan, makabaton una og relasyon ngadto sa Dios aron mahatagan ta ni anang mao nga armor. Hinagiban. Kay dili og dili ka makabaton ni ining mao nga armor kung ikaw dili pa anak sa Ginoo. Mao na ingon si Apostol Pablo diya gyapon sa Efeso. Mo focus ta sa book of Ephesians mga kaigsunan. Kini manggong atong kaaway nga mao ang yawa. No, daghan kayo siya mga estratehiya aron iya tang lipat-lipat ang tirada niya mga kaigsunan. Kadali ha, kadali lang. Okay. So, ang atong kaaway mga kaigsunan, ang iyang tirada is lipat-lipat, no? Okay, padayon ta ha. Ephesians chapter 2 verse number 1. Ingon pa diri sa Episo 2:1, ug kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan og mga kasalanan nga niini na nanggawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutana. Uyon sa mabubuot sa kagamahanan sa kanginan sa espiritu nga karon mao ang naglihok diya sa mga taong masupilon. Ephesians chapter 2 verse number 8. Ingon diri, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. O kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Dili tungod sa binuhatan, mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Tanawa mga kaigsunan mga kaigilaan. Kining mga nakabaton og grasya, kining mga nakabaton og kaluwasan, kining nakabaton og Espiritu Santo, Episo 1:13, pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa tinuod nga pulong, sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo, og sa nanagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. So, kini di ay giigna ni Apostol Pablo nga tanawa sa Ephesians 6. Balik ta, focus ta sa book of Ephesians. Ephesians chapter 6 verse number 10. Pag-ingon niya, finally, my brethren, sa katapusan akong mga igsuon. So si Apostol Pablo nagsulat sa iyang mga igsuon nga mga Kristohanon nga mga nakabaton og balaang espiritu, Episo 1:13, kay mituo og midawat ni Kristo, nakaangkon og grasya, Episo 2:8 ug 9. Nabuhi, na born again, Episo 2:1. No, klaro kay mga kaigsunan, mga kaigilaan. So karon, gusto sa Dios nga kining mga nakabaton og balaang espiritu,
Kining mga nakabaton o kaluwasan, grasya sa Dios, dili ta mahimong kampante. Mo na giingon makigsunan, don't kumpiyansa. Ayaw gyud mo kumpiyansa. Unsa may dili kumpiyansahan? Ang atong flesh, ang atong unodnon nga bahin, ang atong pagkatawhanon, nganuman mauni ang ginaatake sa yawa natong mga Kristohanon. So therefore, ingon si Apostle Paul in verse number 11, put on the whole armor of God. Ipasulob yun ang tibuo kinagiban. So kinsa giignan nini, mga taong nasilyuhan sa balaang espiritu, mga taong na born again, mga tao nga nakabaton na og kaluwasan diya ni Kristo. Dili magkumpiyansa. Pangutana, kung ang mga nakaangko na kaluwasan ang giingnan niini, ang pangutana, unsaon man ni pagsulob. Naghanap pangutana mga kaigsunan, unsaon pagsulob ug unsa man ni nga klase nga hinagiban, physical ba ni or material or spiritual. Gidetalye dire ni Apostol Pablo kung unsa ning mga hinagiban nga gisgutan dire nga ipasulob sa mga Kristohanon. Okay? Atong tagsa-tagsaon mga kaigsunan, mga kaigalaan. Efeso Kapitulo 6, versikulo 12. Akong tiwason pagbasa. Kay kita wala makig-away batok sa unod ug dugo. Tagsa-tagsaon nato ni makigsunan. Mura magkarat ako tutunlan. Sa kani padong, baka ni ubo na. Ingon dre verse number 12, kay kita wala nakigdumog batok sa unod ug dugo. Unsay buot pasabot? Ang buot pasabot dere, wala ta nakig-away, nakigdumog, nakigbatok sa unod ug dugo. Kanang unod ug dugo diha, nag-emphasize na siya sa mga tao. Kay ang tao do na may unod, do na po'y dugo. So therefore, wala ta makig-away physically. In Old Testament time, ang katawhan sa Dios duha ilang kontra. Spiritual o physical. Nakig-away, nakigpatay gyud sila mga kaigsunan. Oh. Pero ang pag-abot sa New Testament, spiritual ang atong pakig-away. Wala na'y nasod nga giingnan sa Dios nga kana gubata patyanan ninyo. Wala na mga kaigsunan. Oh. Dili ko born again Eden Fuentes Cayetano. Missionary Baptist ko. Yeah, nilitok lang kog born again ganina. Kay kini man kong pag-born again, mao ni ang mga tao nga nakaangko nagkaluwasan. That is the real born again. Mo gini tinuod nga na tao pag-usab diya sa Dios or diya ni Kristo. Okay, padayon ta mga kaigsunan, mga kaigalaan, no? Kinamo ginungutanan nato nya basi matabunan pod ba. Okay, padayon ta. Now, pag-abot sa verse number 12, kay kita wala nakig-away batog sa unod ug dugo. Buot pasabot wala ta makig-away physically. Mao na kung dunay tawo nga naglagot ka, nasuko ka, dili na mao'y tinuod nimo nga kaaway, timan-in na Kristohanon. Kung dunay tawo nga nagtumo-tumo, no? Born again ka, ma'am. Okay. Ako ang gipasakupan nga church, Ma'am Eden Fuentes Cayetano is Missionary Baptist Church. Nya. Pero born again Christian ko, no? Nituog bidawat mo ko ni Kristo, mao mo na makapa-born again nato. Si Christ. No, dili ang baptism kundi ang gospel o ang Holy Spirit. John 3:5, 1 Peter 1:23 to 25. Okay, padayon ta. Kay kita wala nakig-away batok sa atong isigkatawo. Taga Cebu ko, ma'am. Susensya kayo, okay. Naman tay bag-o nga kaigsunan nato ni
kining entertaino, no? Taga Cebu ko, ma'am. Unya, padayono na to pagbasa, apan batok sa mga pamunuan, batok sa mga gahom, batok sa mga pangulo sa kangit-ngit ni ining kalibutana, batok sa espirituhanon nga pagkadautan sa tag-as nga mga dapit. So ang atong pakig-away spiritual, dili physical. Ayaw mo pakigsumbagay. Ayaw mo pagpangita og away physical. No? Kay ang ato day pakig-away spiritual. Ang giatubang natong away dili makita, spiritual mga kaigsunan. Kay ang yawa, spirit being man o ang iyang mga demons. So karon, pag-amping yun ta mga Kristohanon. Kay sa matag karon og unya, ang yawa, maninguha, nga maguba ang imong pangunahuna, madamage ang imong kasing-kasing. So, nasabta na to ang verse number 12, nga wala ta makig-away sa atong isigkatawo. Kung doon naman tayo mga isigkatawo nga nakig-away nato, mo na gingon mga kaigsunan, ang tinuod natong kaaway ang nagpaluyo ni anak nila. Okay? Ang nagpaluyo nila mo itinuod natong kaaway. Unya, verse number 13, tungod ni ini, isulob nganha kaninyo ang tibuok nga hinagiban sa Dios. Aron kamo makahimo sa pagsukol sa adlaw nga daotan ug sa nakahimo na satanan sa pagbarog. So kinsay giignan ang mga nakaangko nagkaluwasan. Ang giingnan ni ini mga kaigsunan. No? So ingon siya tungod din isulob nga na kaninyo ang tibuok hinagiban sa Dios. Unsay purpose? Aron kamo makahimo sa pagsukol sa adlaw nga daotan. Unsa man ang adlaw nga daotan? Ingon si Ephesians gihapon si Apostle Paul nga asa ni dapita? Ephesians chapter 5 verse number 16, redeeming the time because the days are evil. Because the days, mga adlaw daotan, ang mga adlaw daotan. So matag adlaw, anaagi kadautan. Di ba? Matag adlaw mga kaigsunan. Ang yawa naagyod, naglihok. Sumauna nga mahimo tang mabinantayon. Ingon sa dayon aron kamo makahimo sa pagsukol sa adlaw nga daotan. So sa ato pa, importante ug mainungdanon kayo nga ato yung isulob ang tibuok hinagiban sa Dios. No? Aron do natay ikasukol. So karon, unsa man ning mga hinagibana, unsa man ning nga armor dire? Verse number 14. Gitagsatagsa gyud rin ni Apostol Pablo. Versikulo 14 ingon diri. Busa barog nga ang inyong mga hawak binaksan uban sa kamatuoran. Verse number 14, stand therefore having your loins girt about with truth. Sabot pasabot ni Apostol Pablo. Barog. Ingon sa 14, busa barog nga ang inyong mga hawak binaksan uban sa kamatuoran. So dili ka makabarog kung ikaw wala sa kamatuoran. Mahibaw ang gyud ang bakak. Mahibaw ang gyud ang sayop. Mga kaigsunan kung ikaw anas kamatuoran.
No? Makapasalig ta ni ana tungod kay ang Biblia mismo ang nagsulti. Mailhan yun ang nagbarog sa kamatuoran o ang nagbarog sa kabakakan. Kay ang nagbarog sa kamatuoran, mga kaigsuunan, mao kadtong nabaksan, gibakusan og kamatuoran. What is kamatuoran? No? Unsa maning kamatuoran na ang gisgutan diri ni Apostol Pablo in Ephesians chapter 6 verse number 14. Busa barog nga ang inyong mga hawak binaksan uban sa kamatuoran. Unsay buot pasabot? Unsa ni nga kamatuoran diri? Ang kamatuoran nga gisgutan diri, mga kaigsunan, mga kaigalaan, kung unsay nahisulat sa balaang kasulatan nga si Kristo lamang ang Dios nga manluluwas ug wala nay laing makaluwas, only Jesus Christ. Siya mismo miangkon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So therefore, ang makabarog nga binaksan sa kamatuoran kadtong ana-ana ni Kristo. Kay si Kristo ang kamatuoran. Barogi ka na nga si Kristo ang imong Dios nga manluluwas. Barogi ka na ibakos sa imong hawak nga ikaw nag-ila ni Kristo nga siya lamang ang bugtong manluluwas og makaluwas. Ug di kaluwas, makabarog ka na. Dili, walay makabarog kung wala siya mabaksi ni anang mao nga bakos sa kamatuoran. Oh. Si Kristo ang kamatuoran, wa nay lain nga kamatuoran nga makaluwas ug manluluwas. Si Kristo lamang. Unya matod pa ni Apostol John, mga kaigsuonan, sa John chapter 17 verse number 17, no? Na ay kamatuoran diha nga gisgutan. Unsa man na nga kamatuoran diha? John chapter 17 verse number 17. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. No? Balaana sila pinaagi sa imong kamatuoran ang imong pulong kamatuoran. Si Kristo ang kamatuoran, ang iyang mga pulong kamatuoran, barog nga nabaksan sa kamatuoran nga si Kristo ang bugtong manluluwas og makaluwas, barog sa kamatuoran nga wa nay laing nagtudlo sa tinuod, mao lamang ang pulong sa Dios. Oh, gitawag ta og mga Bible alone, sola scriptura. Bot pasabot, ang atong basihanan sa kamatuoran, ang atong final authority, mao lamang ang balaang kasulatan. No? Wala tay laing gibasihan sa kamatuoran, gawas lamang sa pulong sa Dios. Kay mauni ang kamatuoran, mga kaigsunan, mauni ang tinuod nga basihanan. Kay kung mubasi ta og mga libro nga mga opinion lamang, mga kaigsunan, tanawa guning mga pakulo sa uban, no? Dili sila motuo nga Biblia lay basihan. Ngano man, inaaman sila mga libro, naaman sila mga fundamental nga mga gibasihan nga mga libro. Ilahang mga, unsay tawag na mga kaigsunan, kining tradition. Unya, kadtong mao nga mga sinulat sa mga tao, nag-base ra pud sa Bible.
Nganong mo base pamangka sa opinion sa tao nga kinutluan lang mga bersikulo ug dire na di ka mo base sa diin asa si nagkutlo. No? Aron lang ba gyud mulusot ang katarungan? Bisan matabunan ang kamatuoran? No, musugot tag sa dili. Ang kamatuoran magpabiling yun, bisag tabunan panig pila ka milyon nga bakak mga kaigsunan. Mulutaw gyud ang kamatuoran. Kung matabunan man niining kalibutan na, pero during sa judgment day, walay makaipsot, walay makalusot. Kaya ang tanan dayag mga kaigsunan. Wala na may mingon nito nga, membro ko ni simbahan na Ginoo. Sa final judgment, inighuman og judge sa Dios. Ang tanan nga gihukman diretso gina sa linaw nga kalayo itambog mga kaigsunan sa mga anghel. So, balik ta Ephesians chapter 6 verse number 14, busa barog nga ang inyong mga hawak binaksan uban sa kamatuoran. Kini manggong bakos. Kung nagsulob kag karsones, pantalon or short, og luagay na ninyo kay tarong og barog, di ka makatarong sa pagbarog kung wa kay bakos. Magsigi ka gunit sa kilid sa imong short, pero na kay bakos, kampante ka sa pagbarog, na kay confident. Mausab na sa tao, sa Kristohanon, nga importante ug mainungdanon kayo, nga magtuon gyud ta sa pulong sa Dios kay mao ni ang kamatuoran, aron inig-atake sa yawa, do na kay ikasukol, do na kay ikapabarog. Makabarog ka, pinaagis kamatuoran. Ika maoy pabarogon sa kamatuoran, dili kay ang kamatuoran maoy, dili kay ikaw mo'y kamatuoran, kundili ang kamatuoran mao ang pulong sa Dios nga imong gidala. No? So, barog, busa barog ang inyong mga hawak, binaksan uban sa kamatuoran, og nagasulob, ikaduha, og nagasulob sa panalipod sa dughan nga pagkamatarong. Ikaduha nga armor nga gisgutan diri ni Apostol Pablo in verse number 14, and having on the breastplate of righteousness. Unsa may breastplate mga kaigsunan? Ang gigamit diri sa Bisaya, nagsulob sa panalipod sa dughan nga pagkamatarong. Kining breastplate mga kaigsunan. Kung ari ka sa mga Roman soldier, tanaw kag salida bitaw, na sila'y cover silang dughan nga murag stainless or kanang steel ba, puthaw. Literal na siya mga kaigsunan nga armor. Unsay purpose? Nganong butangan ang ilang dughan? Kay ang dughan, usa ni siya sa patyanan. Maigo imong kasing-kasing diri sa wala nga part, sa imong dughan, may posibilidad nga muabot ang hinanaling kamatayon sa imong pisikal. Gigamit ni Apostol Pablo ang armor nga breastplate, no? Ang breastplate mga kaigsunan dito gi-refer sa righteousness, pagkamatarong. Unsay punto, unsay asam ni, unsay pasabot ani? Nakasulob na ka sa bakos nga mao ang kamatuoran. Dili pa na ego. Kinahanglan pa ka og cover sa imuhang dughan. Nga mao ang breastplate mga kaigsunan.
So karon, unsay purpose? Dapat di ay ibutang gyud nato sa atong mga kasing-kasing nga kita nakabaton na og pagkamatarong. Ibutang gyud ay pirme sa atong kasing-kasing ingon nga taming ang pagkamatarong mga kaigsunan. Unsa may giingon ni Apostol Pablo in Romans chapter 5 verse number 1 and 2. Romans chapter 5 verse number 1 and 2. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand. Namatarong na ka, na-justified na ka, nakaangko na ka, og pagkamatarong. So, ibutang gyud nato pirmi sa atong kasing-kasing nga kita nakabato na sa pagkamatarong. Gibalaan na ta. So kung naana nimo pirmi sa imong dughan, maprotektahan nimo ang mga pana nga itira sa kaaway diha sa imong dughan, di na kadulot by God's grace. No? So, kini manggong ato ang kaaway mga kaigsunan, mugamit ni siyang pana. No? So, breastplate. Cover sa tundughan mga kaigsunan nga mao ang pagka-matarong. Oh. Kaya ang tanan baya, nagagikan baya gyud sa atong kasing-kasing. Unsay giingon ni Jesus Christ, the abundance of the heart, the mouth speak. Kung unsay gilitok nimo, gikan gyud na sa imong kasing-kasing. So ang tao gani, kung ang iyang sinultian worldly na, but pasabot ang iyang kasing-kasing, kalibutano na kaayo. Nigawas lang siyang baba. So kung unsay ginapagawa sa imong baba, didto na nagagikan sa imong kasing-kasing. Naay mga Kristohanon nga nagpataka na lang og litok, wa na mahimong mabinantayon sa ilang sinultihan. Nakapasakit na sa lang isig ka tao, especially sa lang isig ka Kristohanon, isig ka kauban sa iglesia, ug mo hinungdan nga ang iglesia dunay kagubot, dunay division, pagbahin-bahin. Labi na kung ang iglesia masudlan og chismis. Kabalo ba mo unsa kagamahanan ng chismis? Usa ni siya sa estratehiya sa kaaway. No? Kana bang gitawag og kung naamang goy chismis, nagpasabot nga dunay nalimot sa kana bitawng dunay misinformation, miscommunication, okay? Dunay mga kakulangon ba? Arita sa church, diya sod simbahan, kung ang matag membro walay insaktong impormasyon, walay insaktong pagkig-communicate, ang kaaway mangitag pamaagi aron masamok, magubot. Dili ako gusultian na. Nakita na ko mo ni daghang kay mga pasangil. Ug dili ma-direct ngadto sa ingtungdan, mo create nag problema diya sulod simbahan mga kaigsunan. So sa resulta, division. So mao na nga ipasulob yung hinagiban, kaya nga tong kaaway wa mangubidya mga kaigsunan. No? Nagtrabaho siya all the time. No? Sa tanang panahon wala siya mag-usik. Wala siya mag-usik og panahon. Bisan ang Kristo,
Bisan ang Kristohano nag-usik-usik, pero ang kaaway, ang yawa, ang mga demonyo, wa gyud mag-usik-usik og panahon. Oh. So put on the whole armor of God, number 1. Ang bakos sa kamatuoran. Ibakos yun na pirmi. Nga ikaw doon na ni Kristo. Nakabato na kagkaluwasan. Pinaagis pagto grasya di ni Kristo. Ang pulong sa Dios. Himuan ng habak. Ay nagkuhaan ng Salmo 91 imong gision niya human ibutang nimo sa bala sa 45 ya dukdukon buslutan butangag nylon isulob sa hawak di na mao. Ang ingon diya nga isulob ang bakos sa kamatuoran bot pasabot kinahanglan nga ato ning barugan depensaan. Dapat mo depensa og muopensa ta. Makamaotang manalipod, makamaoputang mo opensa. Oh. So, sukla na to ang kaaway mga kaigsunan. Mo na, kung kulang taog pagtuon sa pulong sa Dios, mo na mga kaigsunan, mutando na ta, imuha po na, respetuhan natin ka nga, imuha, no, wa tayo respetuhan mga sayop mga kaigsunan. Kana mingo nga, sagdilan na siya pastor kay iyaham po na, no. Kung sayop-sayop yun. Oh. Munang di ta magpadiktar diri mga kaigsunan. No, dagan kay mo badlo na to diri nga hunong na diha. Kinsa man ka nga mo pahunong. Dios ka o yawa? No? Kung Dios ka, amo hunong ko. Pero kung kaaway ka, walay makapugong sa pagpamatuod sa pulong sa Dios mga kaigsunan. Ngano man ang tagiya ni Dios. Dili ang simbahan nga nangangkon nga sila mo'y tag-iya ni ini. No? Onya, unsa pa gyud diri? Verse number 15. Duha na ka hinagiban, bakos sa kamatuoran, onya taming sa dughan, aritas mabaw-mabaw nga Bisaya mga kaigsunan. Efesos 6, versikulo 15, tano? Verse 14, busa pugni gayo ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran. Og sa masuloban kamo sa kutamaya, nga mao ang pagkamatarong. Kutamaya din is Bisaya ang breastplate mga kaigsunan. Kutamaya. Dili na putumaya ha. Dili putumaya kun dili kuto, kuto. Kuta de kuta, lahi ng kuto. Kuto mino ko nalito. Kutamaya. Oh, ang sa English na is breastplate mga kaigsunan. Kanang tabon sa imuhang dughan. Oh. Unya, duha na ka armor ang gisgutan, verse number 15. Og sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan. Unsay buot pasabot ani? Sandalyas. Sa panahon nilang Jesus Christ, sandalyas gud nilang ginagamit. No, ngano man ang sandalyas, unsa may kalainan sandalyas og sa butas? Unsa may kalainan sa sandalyas ug sa butas mga kaigsunan? Ang gigamit dire sa Bisaya is sandalyas. Ang gigamit sa King James Version sa verse number 15, your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Feet shod, hapin sa tiil. Sandalyas. Ang sandalyas mga kaigsunan, gaan. Kay kung butas, bugat. No? Unya, hamugaway.
ang sandalyas, kanang sandal ba? Di ba na may sandal sa panglalaki? Hamugaway siya. Pero, girefer siya sa spiritual. Asa man naka-refer ang verse number 15, og sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan. Peace. Buot pasabot, kining atong mga tiil, andam sa pag-adto, sa paglakaw, sa pagwali sa gospel, nga dunay kalinaw, dunay kalipay, dunay peace. No, verse number 16, 15, og sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan. Diri mo makita nga ang nagsangyaw sa pulong sa Dios nga anaa ang kalinaw maoning mga nagwali sa gospel. Kining pag-ingon nila bitaw nga ang nagdala sa Kristyanismo si Magellan diri sa Pilipinas usa ka dakong bakak na mga kaigsunan. Kaya ang tinuod nga nagsangyaw sa pulong sa Dios sa gospel, dili andam mo patay, pero andam magpakamatay. Unsa may gidala ni Magellan? Espada, nakig-away, nakigpatay siya. Physically. Pero ang mga alagad sa Dios, ang katauhan sa Dios, nagwali sa gospel, uban ang gugma. Kabantay mo panahon ni Apostol Pablo, sa diyang gilutos niya, Saulo pa yung tawag, gilutos niya ang katawan sa Jerusalem. Unsay nahitabo? Gipatay ba si Pablo? Si Saulo? Wala oy. Nagkatibulaag ang mga Kristohanon. Pero dala lang gihapon nila ang maayong balita sa pakigdait. So kitang mga Kristohanon nga nagwali sa gospel, pakigdait yun ang atong tumong diha mga kaigsunan. Oh. So, ipasulob yun ay sa Ginoo. Buot pasabot, willing ta nga musangyaw, muwali sa gospel, bisan asa ta dadon sa atong tiil. Di ba? Sa may gingon ni Apostol Pablo, preach the gospel, preach the word. Asa na mabasa? Sa unang Timoteo ba na? Second Timothy. Itong basahon mga kaigsunan. First Timothy chapter sa ito nalimot mo ko ni kadali makigsunan na ni Santo plan sa kunahuna itong bersikuloha ba. Yeah. Di na ko makita. No? Gamitan na to og concordance mga kaigsunan. Second Timothy chapter 4 verse number 2. Okay? Di na ito makita ni bersikulo kay gagmay kay litra. Second Timothy chapter 4 verse number 2. Sige ngon diya. Preach the word. Ang word diha mao ang gospel. Preach the gospel, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Pagkaklaroha mga kaigsunan, mga kagilaan, no? Mao nang andam ta sa kanunay nga mawali gyud ang gospel. Kung layo, magmotor ta, bahalag, maulanan, mainitan ta mga kaigsunan. Nga naman, mao ni ang calling sa Ginoo nato mga Kristohanon nga ang mga tao nga wa pa makabaton og kaluwasan pawalihan gyud. Walihan gyud sa gospel. Kay bisan gani si Jesus Christ, ang mga apostoles,
ang mga katawan sa Dios, ang mga propeta nagwali gyud ani, grabing kugis pagwali nila niini mga kaigsunan. Naulanan, nainitan, ang uban gipanghilantan, gipangbuno, gipangpreso, nangalunod sa kadagatan, ang uban gipampatay, gumikan sa pagwali sa gospel mga kaigsunan. Pila ka milyon nga mga Kristohanon ang ilang gibuhes, ang ilang kaugalingong dugo aron lang mapalapnag ang gospel mga kaigsunan. Pero kita usahay mga Kristohanon, ultimo ang pag-share mahadlok ta kay basin unya og masuko ning atong silingan. Mahadlok ta tungod kay basin unya maguba ang atong relasyon niining atong isig katawo. Di man siguro makaguba kung si Kristo ang imong giwali. Gawas kung nanghulam ka, unya di na ka mobayad. Makaguba yun na sa maayong relasyon. Gawas kung nisaad ka, unya imong gipakyas. Pero kung imong suginlan sa pulong sa Dios nga, kabalo ka ba? Nga gihigugma ka ni Kristo, usa ka sa iyang gipakamatyan didto sa cross. Kung di siya maminaw, awatay mahimo. Ang importante, nasultian siya sa pulong sa Dios. Nabitay, na mga pipila mga kigsunan nga against ato ang gihimo nga nakig-debate, nakig-friendly discussion ta. Kay garbo daw na. No, di na garbo eh. Para nako dili na garbo kay kabalo man ko unsa akong motibo nganong ni engage ko ana. Iampo lang daw nato sila nga unta tandogon sa Ginoo lang kasing-kasing. Unya bisan pag kapila ka mag-ampo di na nimo sultihan, di gyud na ka dungog, no? Pawalihan gyud sila mga kaigsunan. Unsa may giingon ni Apostol Pablo ani Apostol Luke, no? Ingon si Lucas mga kaigsunan, mga kagalaan, nga go and preach. Go stand. Ano dito si Book of Acts na mga kaigsunan, na mo yung mga Biblia diya. Ablayin ninyo sa Book of Acts. Acts chapter 5 verse number 20. Tanawa Acts 5:20. Go, stand, and speak. Tang ninduta ni besikoloha ba? Harita sa Bisaya. Buhat kapitulo 5 versikulo 20. Namoy mga Biblia diya, basahagon ninyo mga kaigsunan. No? Buhat kapitulo 5 versikulo 20. Si Lucas gyud mismo namulong ani, ang nagsulat ani. Buhat di ay, Buhat 5:20. Nawa? Buhat 5:20. Lakaw, tindog og isulti ngadto sa mga tao sa templo ang tanang mga pulong niini nga kinabuhi. Tiklaruha. Go, stand, and speak in the temple to the people all the words of this life. So andam ta nga musulti mo adto aron i-share ang gospel. Example kay mga CFD. Sikag ampo nga Lord, tandogo lang kasing-kasing. Yawa ni mo sulti eh. So ang pangutana, unsa may pamaagi nga masultian directly sila through friendly discussion. Ug naara nila, ug dawat mi sila, ug ila na supakon. No? Kana pag-ingon nga kinsa may tinuod, kinsa may insakto. Ang Biblia nga nagtug-an nga si Kristo lamang ang bugtong makaluwas o ikaw nga nagpamatuod nga ang bunyag makaluwas. Siya mismo nasultian o siya mismo nasayod asay tinuod ana. Di ba?
So naa ni ang choice. Naa niya ang problema kung iyang i-reject. Ang importante, nasultian siya directly. Nga ingon ang Biblia nga si Kristo lamang ang makaluwas sa kalag sa tao. Si Kristo lamang ang makapalangit. Kung supako na niya, watay mahimo. So during siguro sa debate, mga kaigsunan, musupak siya. Pero how about siyang private life? How about kung siya na lang? Makahuna-huna siya ni adto nga gipangutana siya. O tandugon sa Ginoo, tandugon sa balaang espiritu, ang molihok ang Holy Spirit og i-convict siya. Wata masayod. Kay trabaho ka na sa Ginoo, mga kaigsunan. Ang atong trabaho ang pag-share nila sa gospel. Sa bisan unsa nga paagi, gamit ba kag gospel tracts? Gamit ka ba og mga illustrations? Gamit ka ba og kining social media? Or adto ba na sa debate? No, pamaagi magyapon na sulwining gyapon na depende na si mong motibo nganong gihimo nimo kana. Nakuha yung punto nako mga kaigsunan. No? Kay kung di ta mo atubang niini, kinsa man. Dapat pangusga nato mga kaigsunan, mga kaigalaan. Maayo ka nang iampo nato sila, pero sultii gyud sila aron di ka manubag sa Ginoo. Go and speak. Ingon diri, go, stand and speak. Tulo ni diri. Go, stand and speak. Muadto ka. Mubarog ka. Ug musulti ka sa kamatuoran. Ya dili man tanan mo adto, pastor. Okay? Mo nang dako kayo gamit ang social media karon kay dakog scoop whole world, mga kaigsunan. Kutob sa maadta ni ining atong live. Kutob sa maabtan sa live nga makasabot sa Bisaya. Yan na naman rin mga translation automatic ron, mga kaigsunan. Na may mga application nga pwedeng mo automatic mo translate o Bisaya ngadto sa Tagalog or English. No? So wala na ikapangulipas ang tao karon. Ngano man mismo madungog na niya through gadget or cellphone, mga kaigsunan. Ang ato na lang, ang mga Kristohanon, atong iwali ang gospel. Dili ta maulaw, di ta mahadlok. Wa magi sila mahadlok nga bakak ang ilang giwali. Wa magi sila muhuno nga bisag di gyud na mao ang insakto. Mangugat magani sila taman sa ginawa. Nya kita na hinuong tinuod nga nakabaton og Kristo, magpakahilom na hinuon ta nini. No? So gingon ni Apostle Paul in Ephesians, wake up. Pagmata Kristohanon. No? Naagyapon ba yan sa Epeso? Pagmata. Ikaw nga nagakatulog ug bangon gikan sa mga patay. Na may mga Kristohanon nga nakighalubilo nas mga patay. Natakda nas mga patay. Mao na'y resulta, mga kaigsunan, mga kagalaan, kung minus ta og feeding sa Word of God. Dali kitang matukob sa atong kaaway, mga kaigsunan. Matukob ang atong kadasig. Tukbon ang atong kaisog. Tukbon ang atong kainit sa pag-alagad sa Ginoo. No? Once nga matukob ka, diya ka watas-watos ka, watas-watason. Di ba? So, mauna nga kinahanglan di ay, mga kaigsunan, mga kaigalaan, nga ato yung andamon kanunay ang atong mga kaugalingon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Okay? So, mauna, asa naman ta?
Ato ta sa balik ta sa Epeso mga kaigsunan. Ephesians chapter 6, asa naman ta verse number 15 ata. Taas-taas pa ni kay padung ra bata 18. 16. Ug dugang sa tanan dad-an ninyo ang kalasag nga mao ang pagtuo nga pinaagi niini arang kamo makapalong sa tanang mga nagdilaab nga odyong sa dautan. Mura og tulokibon. Saan ng tulokibon? Mura ba og sa may Bisaya aning laing tulokibon? Tulokibon. Kanang kinahanglan nga imog yung sabton pag-ayo ba? Lawom siya nga pagkasulti. Tulokibon. Epeso 6, versikulo 16, labaw sa tanan, nagadala sa taming sa pagtuo, diin pinaagi nini kamo makahimo sa pagpalong sa tanan nga nagkalayo nga mga odyong sa dautan. Unsa maning taming mga kaigsunan? Shield. Sa English, gitawag og shield. Aron dali nato masabtan, kana bitong pirming gunitan ni Captain America. Kada bang salida nga Marvel mga kaigsunan. Hilig kisam to hilig dia makasabot dayon mo nako. Kana si Captain America. Mao ba na sakto ba ko? I-search na to kadali. Kay wa naman tay tanaw-tanaw na kung salidaha mga kaigsunan. Captain America. Oh, kini mo gyud ay. Oh, Captain America. Tanaw na tong image. Siyarog, di pagyud mo ka, sabot mo eh. Captain America, mga kaigsunan. Kanang iyang gikuptan, mao na ang shield. Kasi purpose. Ang purpose ni ana, aron kung unsay i-target, ihapak, itira niya, makadipinsa siya mga kaigsunan. Di ba? Mao na'y purpose diha. So karon, arita sa espiritual, kay di man ni literal nga shield, kay gigamit dire shield of faith, taming sa pagtuo. Subot pasabot, ang imong taming, ang imong shield, mao ang faith, mao ang pagtuo. Unsa man nga pagtuo diha? Ang pagtuo diha mga kaigsunan, naghisgot ka nagdoktrina. Naghisgot ka na sa imong gituuhan nga mga doktrina. Like for example, ang imong gituuhan nga si Kristo lamang ang bugtong manluluwas ug makaluwas. O kung dunay mo target nimo, dunay mo tira nimo nga ang maayong buhat makaluwas, duna kay ikadipinsa. Dili, si Kristo lang ang bugtong manluluwas ug makaluwas. Mao nay imong gituuhan nga maoy imong gihimong shield. Taming. So, kung wala kay pagtuon sa mga doktrina, unsa may imong ikasukol, ikadepensa? Wala. So, inigo sa mga false doctrine, kinagkalayo ra ba ni gamit diri sa verse 16? Labaw sa tanan nagadala sa taming sa pagtuo, diin pinaagi niini kamo makahimo sa pagpalong sa tanan nga nagkalayo nga mga odyong. Sa manang odyong, fiery darts. Darts ba? Kailam kitag darts mga kaigsunan. Ang gigamit diri sa King James Version, fiery darts of the wicked. Nagkalayo nga odyong. Kung sa pana-pana mga kaigsunan sa mga Roman soldiers, no, doon ay gibutang nga gas, bana, o gasolina,
ang katong aro nga nagkalayo magkaigsunan, aron kung asa tumutog pa, kung madutlan ang matugpahan, dakog damage, masunog. Tanawa, unsay mahitabo. Kung ang Kristohanon huyang og doktrina, wa masayod unsay doktrina sa Biblia, mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa pagkamatarong, mahitungod sa iglesia, mahitungod sa mga practices, wa ka mahibalo ni ana, dali kay kang maigo sa udyong sa dautan mga kaigsunan. Kung tirahan kang ang bautismo makaluwas, basahan kang bersikulo, dali kay kang mutuo. Wa man kay shield of doctrine or faith mga kaigsunan. Pero kung ikaw nasayod sa insakto nga doktrina, dili ka magpanaganas pagsukol. Nga naman, naa ka sa kamatuoran. Dili ikaw mo'y kamatuoran na, ikaw nagpasilong sa kamatuoran. So, ang kamatuoran mismo, mo'y mo depensa nimo. Nga naman, nagpasilong man ka. Pero ang tao nga wala sa kamatuoran, kutob sa mahimo, bahalag mamakak, basta makalusot. Bahalag pisat, basta lusot. Nakalusot, pero pisat man pod. That is pride. No? Palusot na lang tanan, mga kaigsunan, mga kaigilaan. Lahi nang nagdalas kamatuoran, kay muangkon man na og nasayop siya. Kung nasayop siya, magkapaubos man na siya sa iyang kaugalingon. Oh. So, verse number 16, above all, taking the shield of faith, wherein ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Fiery. No? Fiery darts. Nagkalayo mga kaigsunan. Verse number 17. Unsay gingon diya? Og dad-a ang helmet sa kaluwasan. Helmet sa kaluwasan. 17. Okay. Unahon na to ang og dad-a ang helmet sa kaluwasan. And take the helmet of salvation. Kining helmet, unsay gamit? Ang dakong gamit sa helmet, aron pag-protect sa imuhang ulo. Kay usapod sa patyanan sa tao mao ang ulo. Dali kay mag-bleeding. Sama gagamay bleeding dahil kidagang kay mga ugat diri nga pino mga kaigsunan sa atong ulo. Ang atong utok maoy pinakaimportante sa tibuok natong ulo. Giprotektahan na, no? Kanatong utok giputos pa na og mga kanang something nga murag panit basta nga na makaigsunan di mo ko doktor basta no pag-resist lang mo. Ang atong utok giputos pa na siya. Oh, dayon gibutangan og bagol-bagol baga kay bagol-bagol eh. Unya gibutangan pag yung panit plus gibutangan pag yung buhok. Galing lang ako ang makaigsunan na upaw na ni. Grabe ang proteksyon sa Ginoo sa atong brain, sa atong utok. Karon ang gobyerno nakasuon sa biblical principles pag-protect sa atong ulo nga mao ang helmet. No? Ang helmet mga kaigsonan mo protect sa ato ang ulo. Daghang nangamatay tungod kay walay helmet. Daghang naprotektahan, daghang nasalbar kay naka-helmet mga kaigsunan. No, daghang nangamatay nga na-disgrasya nagmotor tungod kay walay helmet. Makaingon dayon ka nga nag-helmet pa lang ni siya, buhi ron ta ni siya bisag pungkol. Bintaha na lang. Bahalag maputol ang tiil, basta di maputol ang liog. So,
ang atong ulo maprotektahan pinaagig helmet. Di ba? Now karon mga kaigsunan, mga kagalaan. Ato ta sa spiritual. Sa physical, palitag helmet. Arita sa spiritual. Unsa may gamit sa spiritual helmet nga mao ang salvation. Mga kaigsunan, mga kagalaan. Dire sa kalibutan, dunay mga substandard nga helmet. Nga huyang helmet tinuod siya, pero kung mabunal ka, mapakong ka, madisgrasya ka, maupay unang mabuak kaysa imong ulo. Substandard, daghang kay mga baratohon nga helmet ay. Napoy mga quality gyud nga helmet, mahal. Kay mahal man, quality siya. Oh. Nga may posibilidad kung mabunal imong ulo, maprotektahan ka kay lig-on ang mao nga helmet. So sa magpaagi, ipasulob sa Dios ang helmet of salvation. Ibutang yun pirmi sa imong utok, sa imong hunahuna, nga ikaw nakabaton na og kaluwasan. Kay ang yawa mga kaigsunan, no, gina-injikan ta niya og mga dautan nga mga pangunahuna, pinaagi sa atong mga experience, pinaagi sa atong mga makita nga mga nia nga mga kailibgon ni ining kalibutana. Kabalo ba mo ang kaaway nato mga kaigsunan? Dili siya makabasa sa atong mga hunahuna. Ang iyang mabasa ang atong lihok, ang atong mga makita, ang atong pirming ginatanaw. So kung ang imong ginatanaw pirme, mga kalibutanong salida, mga kalibutanong mga malaway, ingon ng yawa magigsunan na gunahuna ning dautan ning tawhana. Ako ning pangitaan og paagi, nga makatagbo ni siya o makapadani sa iyang mga mata. Kaya kung madani ang iyang mata, mo-absorb ni sa iyang kasing-kasing. O magunahuna na ni siya pirmi nga nindot yudto. Kuyawa mga kaigsunan sa tong kaaway. Sige, ingon ni Apostle Peter. Apostle Peter. 1 Peter din mga kaigsunan. 1 Peter chapter 5 verse number 8. Sige, ingon niya, magmalinahon kamo sa hunahuna. Managtukaw kamo ang inyong kaaway nga mao ang yawa nagalibot-libot sama sa leyon nga nagangulob nga nangitag iyang matukob. Naglibot-libot, nagtuyok-tuyok ra siya natong mga Kristohanon. Di naman siya kasulod, mo na magtuyok-tuyok na lang siya. Pero sa mga dili luwas, sa mga unbelievers, makain yun siya, makaigsunan, nakapuyo pa man siya. Mo nang madictate niya, madiktara niya ang mga dili iya ni Kristo. Pero alang sa mga Kristohanon, magtuyok-tuyok na lang siya. Di naman siya kat-possess. Oh. Mabito na ka ng mga na-demon possess, di yun ang mga luwas. Okay? Now karon balik ta mga kaigsunan. So ang yawa, mangita siya paagi. Oh, mo nakita po mga Kristohanon, isulob na to ang atong armor nga mao ang helmet of salvation. Aron sa tanang panahon, makapamalandong yun ta, makahuna-huna yun ta, nga kita mga anak na sa Ginoo. Nga kita mga nakabato ng kaluwasan. Di ko padala ni ining mao nga pangunahuna. Tungod kay kining mao nga klaseng pangunahuna, makaguba ni sa akong kinabuhi. Makaguba ni sa akong pagkakristohanon. So,
isulob ang helmet of salvation. Tanawa mga kaigsunan kining mga nagpailang Kristohanon kuno. Pero ang kaluwasan nga ilang gituohan, bautismo makaluwas, bunyag makaluwas, simbahan makaluwas, mayong buhat makaluwas, kasuguan makaluwas, mao na gitawag og substandard nga helmet. Substandard na siya. Nga naman, dili man na maoy helmet of salvation nga gihimo ni Kristo. False doctrine na siya mga kaigsunan. Di ba? So kita nga nakabaton og Kristo, nakaangkon og gospel, naginulsol mitog bidawat ni Kristo Jesus, mao na standard nga salvation nga imong naangkon, isulob yun na pirmi mga kaigsunan. Unsay sunod? Hapit na tamahuman. Epeso, balik ta sa Epeso mga kaigsunan, no? Ephesians chapter 6 verse number 17, og dawatan ninyo ang salukot nga maong kaluwasan, helmet of salvation, og ang espada nga mao ang espiritu. Espiritu dire naka-refer sa Holy Spirit. No? Okay? Balik akong basahon rin sa ugdad-an ninyo ang helmet sa kaluwasan ug ang espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Unsa daw? Katapusan mga kaigsunan nga hinagiban ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. So ang pulong sa Dios pirmi gyud nato ni siyang pamalandungan. No? Pamalandungan gyud pirmi mga kaigsunan, mga kagalaan. Kay hinagiban din nato ang Word of God. Ang pangutana, unsaon man nato pagsulob ang bakos sa kamatuoran, ang taming sa atong dughan or kining gitawag og kutamaya man to, kutamaya or breastplate. Onya kining gitawag og shield of faith, and then feet shod, sandalyas, espada, helmet. Pangutana, unsaon nato na pagsulob? Kung literal ni mga kaigsunan, ang espada bugat kanang espada. Ang kanang breastplate, mga kaigsunan, bugat na kay baga intahon ka na. Kay numdo mo ni David, sa diyang nakig-away siyang Gulayat, gitagaan siya armor ni King Saul, no? Ni Haring Saul ba? Okay, gusto mo yung ka makig-away ni ining higanti nga tao, gitagaan, giprovidean siya og hinagiban. Kompleto yun ang maong armor. Gihubo in taon ni David. Nganuman, bugat alang kaniya ug wa siya maanad sa pagsulob ni anang armor sa panggubatan. Bisag espada lang makigsunan, wa niya gamita dayon. Unsay gihimo niya? Katurang saplong, katulang buyog ba? Saplong man sa Mos Mindanao. Saplong na yung gigamit, gigaan naman to. So, bugat gyud ang armor. Dili basta-basta masulob. So sa spiritual mga kaigsunan nga armor, unsaon nato pagsulob ni? Katapusan verse number 18. Naa diha ang tubag kung unsaon pagsulob. Epeso 5:18 or 6:18. Ingon diri. Pag-ampo kamo sa tanang panahon pinaagi sa espiritu sa tanang pag-ampo og pangamuyo alang sa maong kalabuton kinahanglan magtukaw kamo uban sa bug-os nga pagkamapadayonon
o pangamoyo kamo alang sa tanang mga balaan. Prayer. Unsa daw verse 18? Pag-ampo kamo sa tanang panahon. What is prayer? Prayer is seeking God's direction. Prayer is one of the source of our spiritual energy or strength. So, kinahanglan ta og kusog, strength, spiritual strength. Mo bito na Ephesians chapter 6 verse number 10. Finally, brethren, be strong in the Lord through prayer. Verse 18. Kuha niyong punto mga kaigsunan. Tanawa ko ng Ephesians chapter 6 verse number 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord in the power of His might. Sa unsa nga paagi? Verse 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. So ang Kristohanon di ay nga walay ampo-ampo, walay kusog. So kung walay kusog, dili niya masulob ang armor of God. Maglisod siya sulob niya na, kay bugat ka na. Mao na kung wa kay prayer, wa kay regular prayer, dali kay kang atakihon sa kaaway. Nganuman, wa man imo gisulob ang bako sa kamatuoran. Ang breastplate of righteousness, ang faith shod of the gospel, ang espada nga mo ang pulong sa Dios. Wa na go kay ampo-ampo di. Wa di na po kaganahan mo basa sa pulong sa Dios. Mao nang daghang mga Kristohanon mga kaigsunan. Nga makita nimo nga nangalagad tinuod. Pero walay mga umoy. Manlores. Kulang og mga minerales, vitamina mga kaigsunan. So back to basic yoga. Dapat doon na tayo gitawag og regular time sa prayer and regular time sa pag-meditate sa Word of God. Mao gyud pinaka-basic nga buhaton natong mga Kristohanon aron masulob nato ang whole armor of God. Diba? So maginampo ay gyud ita mga kaigsunan, no? Iampo ko ninyo, niya magampo ko alang ninyo. Nga kita makabarog yun. No? Masulob nato ang hinagiban sa Dios. Kay matag karon og unya, naagay mga pagpangatake sa yawa. Usahay gamiton ang imuang asawa. No? Usahay ang yawa ba? Bisag kinsa iyang gamiton. Gamiton niya imong anak, gamiton niya imong bana, gamiton niya imong asawa, gamiton imong igsuon, gamiton imong silingan. Oh, kanang kaaway nato nga nagtudlog sayo, papirmi nang gamiton. Mo na gigamit no daghang gigamit ang yawa. So, aron makabantay ta nga di ta niya magamit, mo na maghimo ta og prayer kanunay og meditate sa Word of God. Kaya yawa mga kaigsunan, mangitag yung paagi nga madistract, masamok, ay munguna-huna. So, please pray for me mga kaigsunan, mga kaigalan. Kidaghan po kong pakig-away, no? Nga ginaatubang. Ang mga pastor, iampo yun ninyo. Kay bisan gi si Apostol Pablo, ni hangyo gyud nga iampo ko ninyo. Tanawa, verse number 19. Ephesians 6 verse number 19. Verse 19, og alang kanako usab aron nga unta ikahatag kanako ang igsusulti sa diya nga magabuka ako sa kumbaba uban sa kaisog aron sa pagpaila sa tinago sa maayong balita. Bisan si Apostol Pablo nihangyo gyud sa Ephesians Church
nga tabangi ko ninyo sa pagampo nga makabaton kog kaisog sa pagbuka sa kumbaba sa pagwali sa gospel. Oh. So iyan po ninyo ang inyong mga leaders sa church. Iyan po ninyo inyong mga pastor. Di ba? Nga hatagan o kaisog, no? Wa manggon mo kabalo unsay mga struggles sa mga alagad sa Ginoo. Makita ninyo nga dasig kay muwali, smiling kayo, malipayon kayo, pero wa mo kabalo deep inside sa ilang mga kasing-kasing mga kaigsunan. Wa mo makahibalo. Oh. Unya dili pod tanan, no, kung mangumusta mo ni pastor, kumusta naman ka? Ang kasagaran ito ba na by God's grace, salamat sa Ginoo, okay ra gyud Brad, okay ra gyud sis. Kay naay mga problema, struggle si pastor, nga di niya ma-share ngadto sa mga member, ni brother, ni sister, kay basin og mapituhan sila. Mo na si pastor dito mo share sa iyang isig ka pastor, kay maukad to ang makasabot sa tinuod nga struggle sa iyang kinabuhi. Mao na kung namoy mga pastor, no? Suportare gyud taon ninyo. Labi nagmuatid ng mga fellowship sama sa mga pastors conference. Okay? Suportare gyud ninyo. Spiritually and materially. Nganuman diha nga part malig-on ang inyong pastor. Diha nga bahin, ma-revive ang inyong mga pastor. Mabitan ako magkaigsunan by God's grace. Kung mahimo, mangutang ko o ikaplete aron makaadto kog mga conference. Nga naman, kay kung imong i-isolate ang imong kaugalingon diha sa imong ministry, luoy kay ka. No? Bisan tinuod og nakas Ginoo naa ka sa imong ministry. Unya di ka moattend og mga fellowship, ikaw nga pastor, imong gi-isolate ang imong kaugalingon. Mo na nagkinahanglan ka og moral support, spiritual support, prayer, kinahanglan kag moral support nga na mo encourage nimo. O daghang mga pastor nga ni back out, no? Sumala sa survey mga kaigsunan, daghang mga kasimbahanan karon nga walay insaktong pastor. Naa man gani mga nagdala sa pulos Ginoo, mga may na lang, mga laki, mga diakono, mga estudyante seminary. No, daghang kayong gipakig-awayan ang inyong mga leader. Siyang kaugalingon, sa iyang pamilya, sa church, sa mga away, sa mga silingan, sa mga nagtudlog sayop nga doktrina, o ang yawa mismo. Daghang kay mga kaigsunan. Nya simbahan ay mga membro nga mag-away, affected po si pastor ana. Saon niya nga ma-reconcile, yan arabay mga problema nga kanabang crucial kay ba? O nga gamay lang sipyat, delikado o si pastor mo ay ma-blame. O, ang mga pastor maka-relate na kuani. Sumo na nga nagkinahanglan gyud ang mga pastors sa inyong mga pagampo. I-appel gyud sa inyong personal prayer, ang inyong mga leader. Nga Lord, liguna ang mga pastor. Kaya mga pastor makaigsunan nagampo man pud na, no, sa mga kaigsuunan nga magpakalig-on gyud diha sa Ginoo. Mahimong mutubo, matured spiritually. Di ba? So, put on the whole armor of God. Unsay purpose? Aron kita makabarog sa mga lipat-lipat sa yawa. Ang paagi sa yawa is lipat-lipat. Lipaton kaniya. Dili siya makigharong. Dili man siya musultig kamatuoran. Kay kung musulti sa kamatuoran, dili na lipat-lipat. Oh. Sumona magkaigsunan, makigilaan. Salamat no sa Ginoo nga gihatagan ta nining mao nga mensahe nga unta di nimo labay kawang kundi ato ni magamit sa matag karon ug unya sa ato ang makinabuhi. Okay? So mga kaigsunan, mga kigalaan, salamat kayo sa oras nga inyong gigahin.
Okay, so salamat sa inyong oras, inyong gigahin ni ini nga takna. Nanginaot ko doon natin mga nakuha nga mga pagtulunan gikan sa pulong sa Ginoo. Ako na magapanamilit kaninyo sa pagingon hibaluang kamatuoran kay kamatuoran may muhatag kaninyo kagawasan o ginumdumi sa kanunay nga sa tanang panahon ug sa tanang higayon ang Dios matinumanon og matinud-anon kayo sa atong makinabuhi. God bless. To God be the glory.